Vice Mayor. Yun pong naandyan ng mga tatakbong mayor tulad po ni Ding Pantanilla, si Mayor Onesimo Gabriel, si ex-Mayor Nesty Joaquin, at saka po si Mr. Edwin Santos. Inaanyayahan na po kayong lahat dito sa taas at mag-uumpisa na po tayo ng ating programa. Yun pong mga konsihales at vice mayor na kandidato, may kanya-kanya po kayong upuan dito sa harap ng ating plaza. Kung maaari po sana, ay magsiupo na tayo para maumpisahan natin ang ating programa. Tinatawagan po namin si dating Mayor Nesty Joaquin. Kung narito po siya, maaari po pumasok na siya. Kaya din po si Mayor OEG at si Ginoong Edwin Santos. Magsipasok na po ang lahat at magsisimula na tayo. Kahit po isa lang ang meron. Uupo na ako dyan. Nakasikaso na ako. Inuulit po namin ang lahat po ng kandidato ay inaanyayahan na rito sa taas para po tayo ay makapagsimula na. Hoy, ayun yung mga ano mo, di ba? Yung mga religious na ano. Yun, hindi. Yun ba yun? Yung mga... Hindi, yun. Yung mga nasa naman. Kaya nga ako, di ako auto sa linong dito, auto, kaya ako auto. Grabe ko lang. Lagyan mo pa ng border, sumama. Kapalit sa sarapon ko lang palang sa isa. Auto na eh. Hindi ko may over.
Ay, di pumasok. Pwede na tayo siguro, ano? Uulitin ko po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay magsisimula na tayo ng ating talakayan. Ang una po natin gagawin ay ang panalangin na pamumunuan ni Mrs. Mrs. Lita Contreras, hinihiling po namin na tumayo po tayong sumandali para sa isang maikling panalangin pamumunuan ni Mrs. Lita Contreras. Tumahimik po tayo. Iyuko po natin ang ating ulo at ilagay natin ang ating sarili sa presensya ng ating Panginoon, ang Panginoon ng lahat ng tao. Panginoon, Amang makapangyarihan,
Pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong ito na kami ay nagtitipon upang magdaos ng isang forum na pinangangasiwaan ng Samakana, isang samahan ng may malasakit sa mamamayan ng Obando. Makapangyarihang Diyos, ibaba mo po ang iyong banal na espiritu sa aming lahat, lalo na po sa 4 na kandidatong nagnanais na maglingkod at mamuno sa aming bayan. Nawa, Panginoon, ang dignidad ng katapatan at malinis na paglilingkod ng kanilang maging panuntunan sa pagtatalakay sa mga isyu at suliranin ng bayan ng Obando sa hapong ito, na isa sa mga magiging batayan namin sa pagpili sa isa sa kanila upang iluklok bilang pinuno ng bayan sa darating na halalan sa ika-10 ng Mayo. Basbasan mo, Panginoon, ang lahat ng narirитong nakikilahok at makikinig sa talakayan upang magkaroon ng maayos na kaisipan na madama namin ang katotohanang itutugon ang bawat kandidato sa aming mga katanungan. Makapangyarihang Ama, itinataas po namin ang kaayusan at kapayapaan ng okasyong ito. Nawa, ang pagpapala mo sa Ama, ang siyang pumatnubay sa aming gawain, na ang tanging layunin ay sama ka na sa isang mapayapa, maayos, makabayan, malinis, matapat at makadiyos na halalan. Patnubayan mo po kami. Amen. Maraming salamat, Ginang Contreras. Ngayon po manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit ng ating pambansang awit na pangungunahan ni Mrs. Corazon Wee. Tayo po ay humarap sa dakoroon at ating bigyan ng pagpupugay ang ating watawat. Tumayo po ng matuwid at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib. Bayang magiliw, handa, awit. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may hilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw at luwan, hatid pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga apit, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat, Mrs. Wee. At ngayon po mga kababayan, naming mga taga-Ubando, ngayong araw na ito ay mapalad tayo sapagkat masasaksihan natin ang kaganapan ng isang malayang pagtatalakayan ng mga isyu may kinalaman sa nalalapit nating halalang pangbayan. Ang mga katanungan pong ito ngayon ay pipilitin nating bigyan ng kasagutan at ito ay tatampukan ng 4 na magigiting nating kandidatong tumatakbo
bilang alkalde ng ating bayan. At inihiling po namin sana sa lahat na magsiupo na po tayo sa kanilang mga upuan para po hindi naman natin ma-interrupt ang mga taong nakikinig. Alam mo, kasamang Benny, talagang maituturing nating mapalad tayo sapagkat ang ating paanyaya ay pinaunlakan ng ating mga alkalde, konsyal at mga bise. At bago po namin ipakilala sa inyo ang ating mga bisita, nais po namin ipabatid sa inyo na ating Talakayan 2010 ay isang proyekto ng grupong Sama Ka Na sa pamumuno ni Binibining Milwida Guevara. Ang Sama Ka Na ay isang samahang binubuo ng mga mamamayang taga-Ubando mula sa iba't ibang sektor ng pamayanan nang walang ibang hangad kundi ang mayangat. Walang ibang hangad kundi ang mayangat ang antas ng pamumuhay sa ating bayan. At hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo ang mga kasapi namin sa aming samahang Sama Ka Na naghirap at nagpakasakit upang maidaos ang ating palatuntunan ito. Kumari po'y magsitayo kayo at taas ang mga kamay. Sapi ng Sama Ka Na. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyo. Salamat, Benny. At ngayon po ay isang buwan na lamang at tayo po ay mag-aalalan. Tayo po ay magkakanya-kanyang pili ng mga taong uugit ng ating pamahalaan sa susunod na 3 taon. At ito na marahil ang pinakamagandang pagkakataon upang makilala nating lubusan ang mga taong umaharap sa atin bilang mga kandidato sa pagka-alkalde ng ating bayan. Naway magsilbing daan ang talakayang ito upang mamulat ang ating mga mata at isipan sa matalinong pagpili ng mga taong ating ihahalal. Bago po ibigay namin sa inyo ang mechanics o ang alituntunin ng ating Talakayan 2010, bayanin munang sabihin ko sa inyo, ipabatid sa inyo na ang ating proceedings po, ang kaganapan ng ating talakayan ay mapapanood natin sa internet sa pamamagitan ng paglalag on sa www.obandeño.com. Kaya kung kayo po'y may mga kamag-anak sa ibang bansa o mayroon kayong internet sa inyong bahay, maaari po ninyong mapanood ang kaganapan ng ating programa. At sa ating unang mga kandidato, bukod sa magagandang sagot, pilitin po niyo ibigay ang inyong magagandang ngiti dahil po kayo mapapanood sa ibang bansa. Ngayon po, tungkol naman po sa mechanics, ang ating pong alituntunin ay ganito. Mayroon po kaming 6 na katanungan na dapat sagutin ng ating mga kandidato. Bibigyan po namin sila ng 3 minuto bawat isa para sagutin ang bawat isang katanungan. Tatlo lang po. 3 minuto. At pagdating po ng takdang oras, ay puputulin po namin ang inyong pagsasalita. Kung mapapansin po ninyo, sa ibaba po ng entablado, ay mayroon po kami mga kasamahan na sa tuwin ay magpapakita sa inyo ng nalalabi pa ninyong oras ng pagsasalita. Sa amin po namang mga tagapanood, ay sa isa pa pang bagay, no? Hinihiling po namin sa aming mga kandidato na kung maaari gamitin niyo ang nakatakdang oras na inilaan namin para sa inyo para sa tuwirang pagsagot sa mga katanungan na hindi kinakailangan tumuligsa o manira sa mga kapwa ninyo kandidato. Sa madaling salita po, tayo po ay maging mapanuri at hindi mapanira. Sa atin naman po mga manonood, ipinapakiusap po namin na iwasan ninyo muna ang pagpalakpak o paggawa ng anumang ingay matapos makapagsalita ang sino mang kandidato. Ang ating pong palakpak, maaari nating i-reserva pagkatapos po ng sa kasagot nila sa 6 na katanungan.
ibigay na natin ang masigabong palakpakan sa kanila. Pagkatapos po na Anim. ang ating pong mga kandidato ay haharap sa inyo isa-isa at bibigay po namin sa inyo ang paraan na gagawin nilang pagsagot sa ating mga katanungan. Alam po namin na kayong mga taga-ubando, tayong lahat ay mayroong disiplina at kaya nating panatiliing maayos ang pagdaloy ng ating talakayan. Kaya hinihiling po namin na iwasan po natin ang pangangantsaw na maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kandidato at ng kanilang mga supporters. At hindi po namin na naisin na ipatigil ang programa kung sakaling magkakaroon kaunting gulo. Ingatan po natin na magkaroon tayo ng ganitong bagay. Maraming po salamat at ito po ang mechanics ng ating palatutunan. Bibigay po ni kasama Benny. Ang una pong katanungan, tayo po ay pipili ng unang sasagot sa 4 na kandidatong sa pagka-alkalde. Magpapalabunutan po sila at kung sino ang makabunot ng number 1, ang susunod pong nasa kanyang kaliwa, ang susunod maging number 2 sasagot sa iisang tanong din. Pero 6 po ang itatanong natin, kaya lamang kung ikaw ang nabunot na una, ang pangalawa ay nasa kaliwa mo. Hanggang sa makarating at matapos tayo sa pang-4. Ngayon po ay umpisahan na natin ang pagbunot. Isa lang po ang may number at yung 3 po ay wala. Kaya po kung sino ang makabunot ng number 1, siya po ang mag-uumpisang sumagot sa tanong na itatanong ng 4 na tao nating sa ibaba. At ang susunod po ay yung nasa kanyang kaliwa hanggang sa matapos ang pag-ikot. Okay na po. Mayroon po isang katanungan si Mayor Oichi. Mayroon pong katanungan si Mayor Henry Gabriel. Gusto ipaliwanag sa tao ang mga katanungan. Yan nga po, ang manggagaling ng mga katanungan pong yan ay manggagaling sa ating mga panelists. Opo, ang mga issue po ang bibigay po namin katanungan sa inyo ay may kinalaman po sa mga issue tungkol sa bayan ng Bando. Iiwasan po namin ang mga katanungang personal at wala po kung binigyan po namin kayo ng mga issue Opo, ang mga issue pong tinatanong niya ay gusto niya malaman ay tungkol po sa ating issue tungkol sa magbaha, tungkol sa peace and order, mga issue pong may kinalaman sa ating bayan. May anin po tayong katanungan. Kaya po na pinaliwanag ni kasamang Benny, ang unang katanungan pa ay bubunutin kung sino po makabunot ng number 1. Opo. Gusto malaman ni Mayor kung ano-ano ang mga katanungan, kung ano subjects. Ang issue po, isa-isa po namin tatanong. Mga kababayan ko taga-Bando, 6 po itong katanungan na itatanong sa bawat isa sa kanila at sisimulan po natin ang unang katanungan sa pamamagitan ng palabunutan. Sa susunod po, sa pangalawang katanungan, ang sasagot po ay ang taong susunod sa naunang sumagot. No? Maliwanag po sa inyo, kaya po ang bibigay po namin mga katanungan ay may kinalaman sa mga isyu sa Bando. At katulad po ng binigyan namin sa indikasyon, ito po ay may kinalaman sa pagbaha, sa krimen, at kalusugan, at basura. Ngayon po, kung tayo po ay nakahanda na, maaari po siguro natin umpisahan ang pagbunot ng unang katanungan. At isa pa po, pag po matapos ang ating programa, mayroon po kaming inihanda rin katanungan, inihanda po ng aming panelist para sa aming mga kandidato. Isa pong katanungan na magsisilbing kanilang closing remarks. No po.
So, maaari po ba nating simulan na ang pagbunot? Ito na po, ang nakabunot po ng mga papel na may number 1 ay walang iba kundi si Mayor Orencio E. Gabriel. Kaya siya po ang sasagot sa unang katanungan. Ang susunod pong sasagot naman, si Vice Mayor Ding, hanggang sa makarating po sa pang-apat kay Ginoong Edwin Santos at Mayor Nesty Joaquin po. Aliwanag po. Ngayon, bago po tayo magtanungan, bari po bang pakilala muna namin sa inyo ang mga panelists namin na siyang magbibigay ng mga katanungan sa ating mga kandidato. Simulan po natin. May 4 po tayong panelists dito, 2 lalaki at 2 babae. Simulan po natin sa ating sa ating panelist na babae, isang kilalang lay leader, lektor sa simbahan, at isang kilalang guro, si Mrs. Corazon Rojas Wing. Pangalawa pong panelist natin ay isa rin pong kilalang lay leader at isa rin pong guro at siya po'y dating regent ng DMI. Gusto kong pakilala sa inyo si Mrs. Lita Contreras. At sa mga lalaki po namang panelist, gusto kong pakilala sa inyo ang isang lay minister. Chairman po siya ng aming marriage encounter fires. Ito po ay si Ginoong Leonardo Boy Aguinaldo. At ang pang-apat po naming panelist, isa rin pong lay minister. Chairman po ng Talakayan 2010, si Ginoong Delphine Poy Santos. Ngayon, siguro po pwede na po natin ibigay ang unang katanungan kay Mayor Henry Gabriel. Mrs. Corazon B. Mayor, pwede po ba kayo? Opo. Narito na po ang unang katanungan. Teka muna po, meron lang po akong sasabihin. Dahil kasi isang tanong, 4 kaming sasagot. Bawat isang tanong. Paano yung mga philosophy dito na sasabihin yung sagot ko yung nasagot na niya? Paano yan? Dapat meron tayong tag dito para hindi nila naririnig ang bawat sagot. Kami po'y nakahanda rin dyan, ano? Opo, maraming pong salamat, Mayor. Napaghandaan din po namin yan, no? Kung sa palagay po ninyo magiging baka inconvenient po sa ibang kandidato maglagay po ng headset, sa palagay po ninyo hindi magiging inconvenient. Paano kung gayahin na lang ang sagot? Alam niyo po na maging sa ibang forum, malalaman po namin na naggagayahan. Kaya kung ito ang kagustuhan niyo, bibigyan po namin ng headset ang bawat isang kandidato. Nakahanda po kami. Isang kandidato, maglalagay po ng headset habang kayo sumasagot. Okay, yun po ang kagustuhan na. Okay po. Marami pong salamat. Salamat po sa kahilingan dahil mahirap po yan Magandang hapon po sa inyong lahat, sa 4 na kandidato para sa pagka-alkalde ng Ubando. At magandang hapon po, galang-galang Mayor Gabriel na number 1 na sasagot ng unang katanungan.
Nagkakaroon na po tayo ng suliranin sa nakawan ng mga bahay at hold up. Marami din pong hindi sumusunod sa batas, gaya ng kaingayan sa mga karaoke at lasingan. Ano po ang inyong programa sa katahimikan at pagpapatupad ng batas sa mga mamamayan? Magandang hapon po. Unang-una po, katanungan ay ang nakawan. Alam po ninyo, maraming nakawan nangyayari. Subalit, marami kaming nahuli at ang mga nagnanakaw ay mga minors. Ang mga minors, kapag nahuli mo, hindi mo pwedeng ikulong. At yun ay dadalhin mo sa DSWD at ito-turn lang sa kanilang magulang. Dahil sa isang batas na sinulat ni Pangilinan na hindi tama yan at hindi ako payag dyan, sapagkat ang ating bayan at ang buong Pilipinas ay nagkakaroon ng hindi dapat na nakawang ganyan. Ang ginagamit sa krimen ay mga minors. Ang plano ko naman sa mga batas na yan ay naano natin sa ating krimen. Marami po tayong kapulisan at ang atin po ay umaakto talaga. At marami po talagang kriminal sa ating bawat barangay. Siguro ang mga barangay captain at ang mga kagawad at tanod ay tutulong din sa ating mga kapulisan dahil limitado po ang kwenta po ng pulisya ay isang pulis po, dadalamput isa po ang pulis natin. Ilan po ang mamamayan natin? 60,000 po. 60,000 po ang anak ko rito na dapat tingnan. Ang iba po ay talagang napakabigat. At ang ating programa dyan ay talagang maghanap ang ng ibang pulis at magsalita sa itaas na bigyan tayo ng kapulisan para matahimik ang ating bayan. At unang-una, araw-araw naman ay tinitingnan ko ang ating bayan mula alas 6 hanggang sa matapos ang araw. Wala akong oras, kundi tingnan ang bayan, kapayapaan at iba pang mga panig na bagay na ating tingnan dito sa ating bayan. Nakikita naman siguro ang aking ginagawa, hindi lang po kapayapaan, kundi buong lahat ng sekto ng gobyerno ay ating tinitingnan dito. At kung po pwede po, kayo na rin po, mga kababayan ko, maging mata kayo, maging tainga kayo, para nang sa gayon, ang kapayapaan natin dito sa ating bayan ay magkaroon ng katahimikan. Hindi naman po grabe ito, walang patayan, ang nakawa ni Kokonte, at ang krimen ay hindi ganyan. Wala tayong video karera dito, simpleng-simple, lahat na yan ay pinahuli ko. Ang illegal natin dito ay Kokonte. At pinipilit namin matanggal lahat yan. Kanya, kayo mamamayan, pinipilit ko na kayo sana ang maging mata, kayo sana ang maging tainga. Ituro nyo sa amin. Hindi namin kayang lahat to. Kanya nga tayo nagtutulong-tulong sa pagsulong. Salamat po.